mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Matapos makipag-inuman, caretaker, sinaksak, isinakop at inilibing ng kanyang mga katrabaho. Isa pang karumal-dumal na krimen. Bangkay ng isang lalaki natagpo ang nakagapo sa loob ng hotel. Notorious umanong estapador, timbog sa Sanglatera modus. Atong Gretchen Barreto at iba pang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero, isinailalim ng DOJ sa immigration lookout. Eto na nga. Elena Darna nag-video tungkol sa pangangaliwa. Patama niya raw yan kay Derek. Patay ang isang babaeng senior citizen sa Cainta, Rizal matapos saksakin ng dati niyang mister. Ang suspect lasing at nagselos umano. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nakahandusay, duguan, butas ang leeg at wala ng buhay nang madatnan ng babaeng ito sa barangay San Isidro sa Rizal. Ang may kagagawan niyan, ang kanyang dating mister. Nagpunta ang 60 anyos na biktima sa bahay ng dating asawa para bisitahin ang kanilang mga anak. Pero ang nadatnan niya, ang suspect na sobrang lasing. Kinukumpronta niya ngayon yung biktima hanggang sa nagtalo sila. Nakakita siya ng kutsilyo yung suspect. Sinaksak niya bigla dun sa biktima. Hindi na siya naisugod sa ospital kasi walang tumulong. Bukod sa nakainom, may halong selos din daw ang galit ng suspect. Naaresto siya sa follow-up operation. Nakuha sa kanya ang kitchen knife na ginamit niya sa krimen. Depensa ng suspect. Pagbukas po ng pinto, nagsisigaw na po siya na siya daw pinapatay ko, pinapatay. Ay may mga tao po sa labas. Parang nablank ko na po yung isip ko. Nakakupa ko ng patalim at naano ko po sa kanya. Mahaharap siya ngayon sa reklamong parricide. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Tukoy na ang suspect sa pagpatay sa isang empleyado ng Power Utility Company sa Dasmariñas, Cavite. Kinumpirma yan ng Cavite Provincial Police Office. Tumanggi muna silang pangalanan ng suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Miyerkules nang barili ng suspect ang empleyado ng Meralco na si Mayo Jonel Santos. Mabilis ding tumakas ang suspect sakay ng pulang kotse. Sa inisyal na investigasyon, road rage o nagugat sa gitgitan sa kalsada ang pamamaril. Inihahanda na ang kasong murder laban sa suspect. Nabistong mas mahal sa itinakdang presyo ang ilang gulay sa Navotas. Kasabay niyan, makakabili na rin ng tig-20 bigas ang mga mangingisda. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tipid kung tipid sa pamimili ang mangingisdang si Joseph. Kaya laking tuwa niya nang makabili ng tig-20 pesos na bigas sa Fishport sa Navotas. Sa 55 pesos may bigas ka na, may makabili ka pa ng ulam. Kasama na rin kasi ang mga mangingisda sa benepisyaryo ng 20 pesos kada kilong bigas ng gobyerno. Hanggang 10 kilo ang pwedeng bilhin. Kailangan lang nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at Fisherfolk Registration System. So, sobrang hirap po ngayon. Malaking tulong na po. 50 pataas po, ganun. Ang alin? Ang bigas po, ang per kilo. Ito? Mura na po ito. Available din ang murang bigas sa Suwal Fishport sa Pangasinan at Lucena Fishport sa Quezon. Palalawigin pa raw ito. Karamihan dyan, nasa isla diba, na wala tayong access. So we start with the fishports muna, and then sa Kadiwa eventually. Target ding ibenta yan sa mga jeepney at tricycle driver na nakarehistro sa mga LGU simula September 16, kabilang sa pilot test ang Navotas. Samantala sa Navotas Agora Market, nabistong ibinebenta ng mas mahalang ilang gulay, gaya ng bawang at sibuyas na nasa 160 pesos ang kilo, kahit dapat ay nasa 100 hanggang 120 pesos lang ito. Tututukan daw yan para mapababa ang presyo.
Hindi naman daw muna magpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa baboy at manok dahil bumaba ang presyo. Pero inaasahang magmamahal yan pagsapit ng Burr months dahil sa mataas na demand. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Biyernes. Next level na talaga ang Rabin Angeles Fever dahil ang kanyang mga event abay pinipilahan. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Rabin sa mga proyekto at mga taong nagtitiwala sa kanyang talent. Isa nga sa mga pinasasalamatan niya ang TV5 dahil sa suporta sa Seducing Drake Palma na napapanood gabi-gabi sa primetime Primera pagkatapos ng Frontline Pilipinas. And speaking of projects, say ni Rabin, malapit nang bumalik ang iconic red hair na si Yuri. Dahil soon, magsisimula na ang filming ng Ang Mutya ng Section E Season 2. Pero ang biggest sorpresa ni Rabin? Meron po tayong upcoming movie, abangan na lang kung ano. Susunod! Suspect na dati nang inireklamo dahil sa sangla tira modus, arestado. At nadinlustre, gigil na gigil sa mga kaanak ng mga politiko at kontraktor na walang preno kung mag-flex ng kanilang maluhong pamumuhay. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tiklo ang nasa likod ng sangla tira modus sa Quezon City. Ang siste, isinasangla ng suspect ang condo unit na hindi naman kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. So may karapatang manahimik at magsawang mo. Ano man ang iyong sabihin na pwede namin gamitin laban sa iyo? Sa loob ng condominium unit na entrap ang 31-year-old na suspect sa barangay Bagong Bayan, Quezon City. Base sa investigasyon, sa halagang 170,000 pesos para sa isang taon, isinasanla ng suspect sa kanyang mag-asawang biktima ang condo unit na hindi naman kanya. Nanghihingi pa raw ng dagdag na 150,000 pesos ang suspect, kaya nagduda na ang mga biktima at nagsumbong sa mga pulis. Duda ng mga otoridad, sangla tira ang modus ng suspect. Manghihingi siya ng bayad at i-offer niya yung kanyang kondo, pero hindi niya ito patitirhan dahil hindi niya ito binibigyan ng access hanggang sa mag-demand na naman ulit ng panibagong pera. Depensa naman ng suspect. Nakapangalan sa kanyang partner ang condo unit. Pero base sa investigasyon, lumalabas na hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa ganyang modus. Katunayan, meron siyang 14 na standing warrant para sa kasong estafa. Dagdag dyan, ang isasampa sa kanyang reklamong robbery by extortion at paggamit ng peking pangalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nasasayangan ang mga Damawenyo sa bagong tayong bus stop na ginibarin agad. May paliwanag naman dyan ang DOTR. Alia sa Frontline sa balita, si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Noong nakaraang linggo lang, umarangkada na ang libreng sakay sa mga love bus sa Davao City. 6,000 commuter ang nakikinabang dyan. Kasabay niyan ang bagong tayong bus stop sa harap ng isang paaralan sa Mintal, Davao City. Pero gaya ng isang linggong pag-ibig, eto na ngayon ang love bus stop. Giniba kahapon, winasak parang walang nangyari. Maganda na sana at malapit na sanang matapos, pero nagulat na lang kami na sinira agad. Parang sinasayang lang nilang pera, sayang ang gastos. Napakasayang talaga. Naghihirap pa naman ang mga Pilipino. Ang tanong, bakit biglang giniba ang katatayo lang? Paliwanag ng Department of Transportation,
mock-up lang daw iyon. Isa raw itong eksperimento, bahagi ng kanilang Davao Public Transport Modernization Project. 2 linggo raw din-display ang bus stop para ipakita sa mga Davaoenyo at LGU ang proyekto at makapagbigay sila ng feedback. Actually, yung mga ginamit natin na materyales doon, hindi talaga yun siya yung gagamitin natin pag nag-build na tayo ng actual bus stops. Wala raw na sayang na pondo riyan dahil parte ito ng nasabing proyekto. Aabot sa higit 1,000 bus stop ang ipapatayo ng DOTR sa Davao City. Bibiyahe rito ang higit 700 bus. Sisimulan na ngayong taon ang konstruksyon ng mga bus stop na gagamitin talaga sa proyekto. Sa 2027, magiging operational na ang Davao Bus System. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Weather update tayo mga kapatid. Lumakas pa nga at isa ng tropical storm yung binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung dating bagyong Jacinto. Yan po ay nakalabas ng ating park kahapon ng alas 5. At kaninang alas 5 naman, ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 860 kilometers west ng Dagupan, dyan po sa may Pangasinan, at nasa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay palayo na sa ating bansa, pero yung kanyang pagbali ng hangin o yung tinatawag nating trough nito o extension ay nagpapaulan pa rin dito sa western section ng Northern at Central Luzon. Nakaka-apekto rin po sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito pong habagat o southwest monsoon. Maliban dito sa dating bagyong Jacinto, meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa layong around 1,410 kilometers east ng southeastern Mindanao. Ito pong low pressure area na ito ay hindi natin nakikitang maging isang ganap na bagyo pa in the next 24 to 48 hours. Pero yan po ay posibleng pumasok sa ating PAR at makaapekto yung kanyang trough dito po sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong parating na weekend. Dito po sa Luzon, particularly sa Ilocos Region, kasama po dyan ang Zambales at Bataan, medyo mataas pa rin po ating tsansya ng pag-ulan dyan dahil sa trough ng binabantayan nating bagyo at possible din po yung ating mga thunderstorms dyan. Ngayon mga possible naman na scattered at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito po sa ilang bahagi ng mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na po dyan ang Mimaropa at ang Cavite at Batangas dahil naman doon sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Maulap din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at medyo mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan dyan, particularly sa western section ng Visayas. Ganun din po sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM, kasama na po dyan ang area ng Soc-Sargen. Ngayong pagpasok na weekend, lalong-lalo na sa darating na linggo, yung trough nitong binabantayan nating low pressure area ay posible namang magpaulan dito sa eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao. Kaya sa may mga lakad ngayong weekend, dyan po sa areas ng Visayas at Mindanao, particularly sa eastern section nito, mag-ingat po tayo sa mga posibleng thunderstorms at mga posibleng epekto na maaaring idulot nito. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maliwalas na panahon ngayong papasok na weekend hanggang sa Lunes na po yan. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga at magiging maula po pagsapit ng hapon at tumataas po ng bahagya yung ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms. Kaya sa may mga lakad sa weekend, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Nakuha ng Kobe Shinhua University ang natitirang slot sa finals ng PVL Invitational Conference. Umabot sa 5 sets ang tapatan na na-dominate ng Cherry ang unang 2 sets. Pero bumawi naman ang Japanese team sa 3rd and 4th sets. Wagi ang Kobe Shinhua sa 5th set kaya sila ang aabante sa finals. Sunod namang maglalaban ng Zeus Coffee Thunderbells at Creamline Cool Smashers. Susubukan ng winless na Zeus na makasungkit pa ng isang panalo bago matapos ang conference. Habang target naman ng Creamline na pumasok ng Battle for Bronze na may maganda pa ring record. Suportado ng Malacanang ang plano ni pambansang kamao Manny Pacquiao na Thrilla in Manila Part 2. Kinumpirmayan mismo ni Pacquiao matapos niyang bumisita kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Gaganapin ang laban sa October 20. Kasabay din yan ng 50th anniversary sa iconic na laban ni Muhammad Ali at Joe Frazier na ginanap noon sa Araneta Coliseum. Ilan sa mga Pinoy boxer na posibleng lumaban sa Thrilla in Manila Part 2, sina Melvin Jerusalem at Mark Magsayo. At yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, caretaker ng farm na lagi raw nag-aamok, isinako at inilibing ng mga napikong katrabaho. Tulay sa Kamalig Albay, bumigay matapos daanan ng overloaded na truck.
Derek Ramsey, nagsalita na tungkol sa umano'y hiwalayan nila ni Ellen Adarna. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig Albay. Ang sinisisi riyan ang dumaang overloaded na truck. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nabali ang tulay na yan sa barangay Ilawod sa Kamalig, Albay. Na-stuck sa gitna ang nakataglid na truck na kargado ng mga bato. Kinakailangan pa yung gamitan ng bako para maalis sa tulay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, nagdulot ng malaking pinsala sa tulay ang overloaded na truck. Nakadisenyo raw kasi ang naturang steel bridge para lang sa light vehicles. Kaya naman nang dumaan ng truck na isang heavy vehicle at overloaded pa, nagdulot ito ng structural damage. Bukod dyan, higit 2 dekada na rin daw ang naturang steel bridge. Paliwanag ng truck driver, dumaan ang truck sa tulay dahil ginagawa ang dike sa kabilang kalsada. Hiling ng ilang residente, maayos agad ang tulay dahil malayo raw ang iikutin nila papasok at palabas ng barangay Ilawod. Kasalukuyan na raw kinukumpuni ng DPWH at Municipal Engineering Office ang tulay. Maglalagay muna ng temporary support at dagdag na steel brace para madaanan ito ng mga tao at ng mga maliliit na sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Patay nang matagpuan ng isang lalaki sa kwarto ng isang hotel sa Quezon City. Para isipan kung sino ang salarin lalo't mag-isang nag-check-in ang biktima. Nasa Frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nakagapos ang kamay at paa habang nakadapa. At duguan ang katawan ng lalaking yan nang madatnan sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Di pa tukoy ang pagkakailanlan ng lalaki. Pero sa pagtataya ng mga pulis, nasa 30 hanggang 35 taong gulang ang biktima. Base sa investigasyon, mag-isang pumasok ng hotel ang biktima alas 8 ng gabi nitong Miyerkules. Lumipas ang isang buong araw pero hindi na lumabas ang biktima. Laps na sila sa oras nila, kinatok sila ng room boy. Nung hindi yung nagre-response, ginamitan po ng master key. At doon niya ho natagpuan na wala na pong buhay. Nagkalat ang mga gamit sa kwarto. May mga drug paraphernalia ring nakita sa kama. Inaalam pa ng Quezon City Police kung sino ang nasa likod ng krimen. Kumakalap na sila ng mga CCTV footage sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Isinako at inilibing sa hukay ang isang caretaker ng farm sa Cebu City. Ang mga suspect na bad trip umano sa madalas na pag-aamok ng biktima. Naasa Frontline ng balita si John Narua ng News 5 Visayas. Hindi na nakapagpigil pa ang mga residenteng ito na hanapin kung saan nanggagaling ang mabahong amoy sa loob ng kanilang farm sa barangay Pungol, Sibugay sa Cebu City. Laking gulat nila nang madiskubre ang isang sakong nakabaon sa lupa. Nang buksan, tumambad ang naaagnas na bangkay ng caretaker sa farm. 3 araw nang nawawala ang biktima na si Giovanni Bunghanoy. Pagbukas ko sa sako, nakita ko ang mukha ng kapatid ko, nakatuwad, yung paa nasa ibabaw. May saksak siya sa leeg at iginapos ang mga paa. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na ang suspect ay ang gwardiya ng farm. Meron pa siyang mga kasabwat. Na-find out namin na may 4 pa siyang mga accomplice na after sa pagpatay sa victim, agad nilang inilibing. Sa manhunt operation, nadakip ang 4 na kasabwat ng suspect at sa sumunod na operasyon ay nahuli rin ang sikyo na si Jonathan Leoligo. Aminado siya sa krimen. Laging naghahamon ng away. Inahamon pa rin niya ako ng suntukan. Lagi siyang nag-aamok paglasing. Sabi niya, bagong salta pa raw kami. Tapos, nagsisiga-sagaan na daw kami.
Kwento pa ng suspect, nag-iinuman sila nang magkaroon ng pagtatalo hanggang sa hindi raw siya nakapagpigil at nasaksak niya ang biktima. Nakakulong na ngayon ang 5 suspect, kabilang ang isang 15 anyos na lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Sa ibang balita naman, handa si Pangulong Bongbong Marcos na simulan sa kanya ang lifestyle check. Pati SALN ilalabas daw ng Pangulo kung kinakailangan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Handa raw humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa utos niya na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ng umano'y anomalya sa mga flood control project. So, is the President willing to show his salary? Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. So, willing po si Presidente to show if necessary? Kung kinakailangan nga po, sabi nga po natin, ulitin natin, lahat ng miyembro ng ehekutibo ready for a lifestyle check. Una nang sinabi ng Malacanang na pwedeng pangunahan ng ombudsman ng lifestyle check pero bahala na raw ang institusyon sa magiging desisyon nila. Ang pagsasapubliko ng SALN ang isa sa mga tanong sa interview sa mga aplikante sa susunod na ombudsman. Ang ilan, nagsabing pag-aaralan daw yang maigi, habang meron namang pabor na ipakita sa publiko ang SALN ng mga politiko. Sa ngayon, ang malinaw, sinimula na ng BIR ang lifestyle check. Uunahin daw nila ang 15 kontraktor na may pinakamaraming proyekto base sa nabanggit ni Pangulong Marcos. Sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano ba yung mga sasakyan na nakarehistro under sa kanilang mga pangalan at para makita natin yung in totality kung ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at ito-total natin. Bukod pa dun sa mga lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang pag-audit. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inilabas na ng Bureau of Immigration ang lookout bulletin order laban sa mga personalidad na itinuturong sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kabilang nga riyan ang negosyanteng si Atong Ang, aktres na si Gretchen Barreto at dating NCRPO Chief Jonel Estomo. Nasa lookout bulletin din ang kapatid ni Atong Ang na kasama sa mga pinangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, nakalabas na ito ng bansa. Meron na naman tayong lookout bulletin sa lahat eh. It's already there. Meron kasi umalis na, pero di ko namin alam kung bumalik na. Kapatid siya ni Atong Ang. Samantala, sasalang na sa preliminary investigation na ang reklamong inihain ng pamilya ng missing sabungeros. Padadalhan daw ng sabina ang mga respondent sa susunod na linggo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi raw totoong hiwalay na sina Ellen Adarna at Derek Ramsey. Ayon po yan sa veteranong showbiz columnist na si Christy Fermin. Sa gitna yan ng mga naglalabasang video ni na Ellen at Derek na pinagpipiestahan ngayon ng mga marites. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ambot dayo ko ma-advise ng mga anak laki dahi basta kung ako'y machitan. Kasabay ng usap-usapang hiwalay na sila ni Derek Ramsey. Lumutang online ang video na yan ni Ellen Adarna tungkol sa opinyon niya sa cheating. Assuming naman ang ilan na patama niya yan sa asawang si Derek Ramsey. Quick to defend naman dyan ang showbiz columnist na si Christy Fermin. Sa kanyang programang Christy For Minutes sa 1PH, sinabi ni Nay Christy na fake news ang kwentong hiwalayan. In fact, maganda raw mag-handle ng relasyon si Derek. Samantala, pilit ding ikinokonek ng mga marites na netizens sa isyu ng hiwalayan umano ang video ng pag-iyak ni Derek habang hawak-hawak ang isang piraso ng papel. Pero malinaw naman sa caption ng post na yan ni Derek na ang kanyang pag-iyak ay dahil sa ginagawang exercise.
Nasa Bali, Indonesia si Derek at sumasailalim sa isang self-improvement program na tinatawag na Kami no Ken. Base sa isang article ng showbiz portal na PEP, muli raw kinlaro ni Derek na hindi totoong hiwalay na sila ng asawang si Ellen. Pakiusap rin umano ni Derek na wag na silang ibalita dahil hindi naman na raw sila artista ni Ellen. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, Masked Singer Pilipinas judge Nadine Lustre nag-react sa pag-flex ng lavish lifestyle na mga kaanak ng politiko. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. President Nadine has spoken. Naglabas ng kanyang gigil at galit ang aktres kaugnay sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Nasa Frontline na balitang yan, si MJ Marfor. No holding back si Masked Singer Pilipinas Judge Nadine Lustre nang tanungin tungkol sa isang hot topic online. Ang mga anak ng mga politiko at kontraktor umano na flex ng kanilang lavish lifestyle. People are not seeing any improvement. So obviously, mali talaga. And I'm really sad seeing na people are really struggling and are going through all of these things, like losing their homes, like even losing their pets, livelihood, just because we can't find a solution for it. Tapos, syempre nakakaano naman talaga, nakakagalit and nakakalungkot na makita na yung binabayad nating mga buwis, sa ganun lang napupunta. Dubbed as President Nadine ng netizens ang aktres dahil sa pagiging outspoken at palaban nito. Kaya rin approve niya raw na maingay at unhinged ang social media ngayon. Active din si Nadine sa pagsulong ng tamang pagbayad ng buwis kung saan katuwang pa niya ang The Tax Whiz. We're paying taxes, we're actually paying them to help us or to make things better for us. So parang it's just sad that the funds are really being used for something else. Isa lang si Nadine sa mga celebrity na naglabas ng kanilang saloobin sa issue. Maging sina Ann Curtis at Bianca Gonzalez nasasaktan sa nangyayari. At si Direk Brillante Mendoza nagsulat pa nga ng open diary tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami sa Lunes, dito pa rin sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.